First Timothy chapter 5 verses 1 to 16. Basahin ko po muna po sa Tagalog and then isa-isahin natin mamaya basahin ko sa English, isa-isahin natin mamaya sa Tagalog. So, First Timothy chapter 5 verses 1 to 16. Do not rebuke an older man, but exhort him as a father, younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters with all purity. Honor widows who are really widows, but if any widow has children or grandchildren, let them first learn to show piety at home and to repay their parents, for this is good and acceptable before God. Now she who is really a widow and left alone trusts in God and continues in supplications and prayers night and day. But she who lives in pleasure is dead while she lives. And these things command that they may be blameless. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Do not let a widow under 60 years old be taken into the number, and not unless she has been the wife of one man, well reported for good works, if she has brought up children, if she has loved strangers, if she has washed the saints' feet, if she has received the afflicted, if she has diligently followed every good work. But refuse the younger widows, for when they have begun to grow wanton against Christ, they desire to marry, having condemnation because they have cast off their first faith, and beside they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but also gossips and busybodies, saying things which they ought not. Therefore I desire the younger widows to marry, bear children, manage the house, give no opportunity to the adversary to speak reproachfully, for some have already turned aside after Satan. If any believing men or women as widows, let them relieve them, and do not let the church be burdened, that it may relieve those who really widows. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, nais po muli namin na matuto sa iyong kanan, sa iyong harapan, Panginoon, na ikaw po ang tuturo. Nais po namin patuloy na lumago sa aming spiritual na relasyon. Panginoon, iniimbitahan po namin ang banal na Espiritu ng mga usap at gawin ang nais mo sa aming buhay. Salamat po na ikaw po ay kasama namin at tuturuan mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang nakikita po natin dito sa verses 1 to 16 ay kung paano natin i-treat ang pamilya ng Diyos. We are family. Diba? We are family sa Ginoo. Family in God. Tama po ba? And ang tanong, paano natin i-treat ang bawat isa? Ang bawat isa may iba't ibang age level, di ba? And so, paano natin i-treat ang bawat isa? And so, ito ay ang ibinigay ni Paul kay Timothy on how to treat the family of God na walang kinikilingan, without partiality, and so treating one another but smart na bilang leader and gracious. So, una, ang makikita po natin is tratarin natin kung paano natin tratarin ang mga older men, ang may edad na mga lalaki. So, respectfully, may respeto. Verses 1 and 2. So, mayroong iba't ibang age level dito. May older men. Sa family of God, may mga iba-ibang mga age level. Older men or fathers, younger men or brothers, older women or mothers, and younger women or sisters. So, yung mga older men na may mga edad na mga lalaki, in verse 1, sabi po dito, huwag mong pagagalitan ang nakakatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Okay? So, ito yung paano i-treat ni Timothy ang mga nakakatandang mga lalaki. Huwag i-review, huwag pagalitan. Encourage them as a father. Now, remember, si Timothy ay young. Timothy was younger man. So, ang mangyayari is, kapag nag-deal siya ng nakakatandang lalaki, or i-correct ng nakakatandang lalaki, hindi dapat yung, kasi younger siya, hindi dapat yung parang mas nakakatanda siya pag nagkukorek na pinapagalitan. But, ang sabi ni Pablo is, kailangan gawin mo itong correction sa kanila na may respeto sa kanila. Respectful na pamamaraan sa pakikipag-usap sa kanila. And it's hard, di ba, as young person, si Timothy young, tapos may nagkamaling nakakatandang lalaki, hindi dapat na parang yung ginagamit ng authority na parang pop up ba? Parang siya ay mas nakakahigit or ibig sabihin na pinapagalitan ang nakakatandang lalaki. Pwede siyang mag-correct, pero
kailangan ang kind of conversation is yung ini-encourage na madalas sa grace at sa truth, sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi dapat siya harsh sa pagsasalita sa mga older men kung kailangan na i-correct sila. Kailangan na encourage sila. It's like my father when I went sa Manila. Kailangan kong i-correct ang tatay ko na hindi siya parabang nadi-disrespect. Okay? So when I went sa Manila, nagkaroon kami ng conversation, and yung way ng conversation is not like parang kung sino ako sa harapan niya, parang hindi, like it's in a loving way. Loving way, may gugma nga, may respeto. And so it's like the way sa aming conversation is, you know, about sa pagmamahal o about sa kung mga ano ba dapat na i-improve yung mga regrets niya sa buhay, na kung saan ang kailangan na itama. So but not in a harsh way na pag-uusap o para bang pinapagalitan na parang bata. Yun yung pinakamadaling siguro na illustration dito. Hindi yung parang bata yung pinapagalitan, but encourage them, not in a, di rin nagsasalita na hearts na pamamaraan. So rather encourage him. So yung tono ni Timothy sa pagsasalita sa mga nakakatandang lalaki ay kailangan na is like he would treat them na parang kanilang tatay, na ini-encourage na magpatuloy sa katotohanan sa salita ng Diyos at sa biyaya ng Diyos. And that's how we should treat the older men, with respect. So, yun naman talaga, di ba, dapat may respeto sa bawat isa bilang pamilya ng Diyos. But again, hindi ibig sabihin nito na hindi na i-correct ni Timothy kung ang isang older, nakakatandang kapatid sa Panginoon, nakakatandang lalaki ay kumbaga nasa kasalanan, doesn't mean na hindi na i-correct, but he would do it in a way na hindi harsh, but in a way na kung saan ini-encourage siya na magbalik sa salita ng Diyos, sumunod sa salita ng Diyos, at sumunod sa biyaya ng Diyos, sumunod sa Panginoon. Paano naman ang mga younger men, batang mga lalaki? Verse 1, pakitunguhan mo naman parang kapatid ang mga nakakabatang lalaki. So si Timothy bilang young pastor, mayroon pang young na kumbaga membro sa church, mas young pa na siya, mas matanda pa siya. So paano niya ititreat ang mga younger na mga kapatid sa Panginoon when they get mistake or when they sin? Paano sila ititreat? The same na dapat with respect and encourage sila na sumunod sa salita ng Diyos, sumunod sa Panginoon, na para bang kapatid, no? How do you treat your brother? Hindi yung brother, yung pag-treat ko, kinakapukan ko lang yan sa ulo. Ikaw, kasarawayan mo. Hindi harsh na correction. Lalo na pag nakakatanda, no? Parang, I don't know if you experience na ganyan na paraan na ginagawa ng pagkukorek sa kapatid, no? But I admit nga, ganoon din ako noon na grabe ang harsh pag nagkakamali ang kapatid ko. Ikaw, di ka na mabauti, oh. So, don't be harsh. No? Treat them with love and respect. Encourage them. Okay? So, treat them as your own brother. Your brother in the Lord. And sa mga nakakatandang babae na naman, sa verse 2, ituring mo parang sariling ina ang nakakatandang babae. So, as a mother, no, i-treat sila as a mother, again, with respect. Encourage sila, the same na gagawin, encourage sila na the same with respect na binibigay sa older men and sa younger brother, the same na ibibigay sa mga nakakatandang babae. And they should be treated as like your mother. So, you know, like si Timothy, younger pastor siya, you know, mother, I treat you as a mother. Alam mo, hindi tama yung way ng yung pamumuhay. And pagkatapos nito, sana hindi mo ko ispank. Not that way. Huwag mo sana akong paluin. No. So, he has authority as a pastor na to correct yung kung ang nakikita niyan tupa ay lumilis ng landas or namumuhay sa kasalanan. But he should do it with respect and love. Hindi yung again, siguro madaling paliwanag, hindi yung parang bata na ititreat ang mga older men or older women na parang bata na pinapagalitan. But yung way kanyang pamaraan is encourage them, i-correct them in an encouraging way and gentle na pamaraan with love and respect. And sa mga younger women, batang babae, treat them as sister. They are sister in the Lord.
That's why, di ba, minsan mayroong tawagan brother, sister, ganyan, di ba? Brother, sister, because we are family in God. We are one family in God. So, sabi dito sa verse 2, sundan niyo po ako, pakitunguhan mo na may lubos na kalinisan ang mga kabataang babae na tulad sa iyong mga kapatid, with purity. Importante na when you treat, sabi ni Paul kay Timothy, as a young pastor, you treat them, these younger women na with purity. Wala yung salungat noon is walang parang maruming intention. So kailangan may dapat na yung treatment with purity, and they should be treated as sister in the Lord. So napansin niyo po dito, so you are my brother, my kapatid, my sister, my brother, my sister in Jesus Christ. Kaya we treat one another na we honor one another and respeto sa bawat isa. Tama? Respeto sa pamilya ng Diyos. Pangalawa is we treat some honorably. Pinaparangalan natin ang ilan. Treat some honorably. You need to understand dito na ang church ay naniniwala sa responsibilidad na kailangan nilang tulungan ng mga byuda, ang mga namatayan ng asawa na kung saan nag-iisa na lang, but as they got into it and began to do it over a period of time, na realize nila na hindi lahat ng widow ay may same standing. In other words, hindi lahat na ay needy ng mga byuda. So kailangan gumawa sila ng mga guidelines kung sino ang dapat talaga na tulungan. Okay? In verses 3 to 8 at saka sa verse 16, ito yung dapat na unang-una na tumutulong sa isang byuda ay ang kanilang sariling pamilya. Okay? Hindi dapat ito burden ng simbahan na tulungan ang byuda. Kundi ang una, may responsibilidad, yung natural family na dapat tumulong sa isang byuda. Tingnan niyo po sa verse 3, galang mo ang mga byudang wala nang ibang maasahan sa buhay. And then jump sa verse 16 po, sa unang praise. Kailangan alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang byuda. Okay? Upang hindi sila maging pabigat sa iglesia o sa simbahan. So, ano po ibig sabihin dito? Yung mga tinutukoy dito yung mga talagang nangangailangan. In other words, yung mga nangangailangan ng assistant, tulong, ito yung wala ng pamilya na kailangan na tulungan. Yung mga byuda na wala talagang pamilya. So, sa kanilang time, ang mga babae ay nahihirapan. It's impossible na makasurvive. Lalo na kung walang pamilya. So, kailangan nila na natulungan sila. They will die na gutom. Namamatay sila na gutom. So, ito yung problema. So, idako ng simbahan na tulungan ang mga babae na byuda. Pero sabi ni Pablo dito, ang kailangan na tulungan ay talaga yung mga nangangailangan. In other words, wala silang pamilya na dapat na tumulong, dapat na number one na tumutulong sa kanila. Hindi kaagad sila dapat na pumakbo sa simbahan for support and help na meron naman silang pamilya na dapat na tumulong sa kanilang mga pangangailangan. And that's another teaching sa Bible na honor your father and mothers, mga anak. That's the way ng pag-honor ng inyong mga magulang is kailangan na tulungan nyo ang inyong mga magulang na nangangailangan. They poured out their lives sa inyo mula pa ng baby kayo. Binuhos nila lahat ng kanilang buhay. You know, when now na matanda na na may edad na sila, kailangan na nila ng tulong. So, kailangan din na tulungan siya. Kayo ang dapat na ang number one na tutulong ay ang pamilya, ang mga anak. Okay? So, ito yung ibig sabihin dito ng sinasabi ni Pablo. In verse 4, bubon sa verse 4, tingnan nyo po. Subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. So, does it make sense na po na ang unang dapat na tumutulong sa mga byuda ay ang kanilang mga anak o mga apo, ang kanilang pamilya. Hindi ka agad natatakbo sa simbahan. So, ang unang dapat na tumutulong ay ang kanyang family. At hindi dapat binabaliwala ito ng mga anak. And ngayon, iba na yun ang mundo, no? Ang mga pagkatapos pag naging independent na yung mga anak, wala nang pakialam sa magulang. No? Wala na. And so, ito ay isang bagay as a Christian na dapat na mangusap sa ating puso as a Christian ng mga anak na dapat na we are concerned as well. We are concerned still sa ating mga
magulang. And so, we see many people na wala nang pakialam sa kanilang mga elder na may edad na mga magulang na nangangailangan ng pag-take care ng tulong. So honor children, honor your parents, honor your father and mother. Show your love. Tulungan sila pag sila ay nangangailangan. Parents should not be the responsibility ng labas, ng mga tao sa labas. Ang unang may responsibilidad ay sa loob, ang pamilya ang may responsibilidad. So, honor your parents. And the church should not help when they are without children to help. So, kailangan unang na tumutulong, dapat na ang mga anak. And sabi dito, ito yung kalugod-lugod sa Panginoon. Balikan po natin dito, sinabi po dito, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Okay? But sa English translation, may isa pong word na ito ay godly. Ito po ay godliness. Na kung ginagawa po natin ito, we take care sa ating pamilya. It shows of godliness. Baka Diyos, talagang mayroon kang Diyos sa buhay mo if you are taking care or helping your parents when they are in need. So, and sabi dito, ito nakakalugod sa Diyos. Ang Diyos ay natutuwa, napapangiti kapag ginagawa po natin. And again, they poured out their lives unto us, and kailangan as a children, wag natin silang pabayaan na pag nangihina sila at nangangailangan ng tulong. Okay? Amen ba mga children, mga anak? Okay? And so as a Christian, ito dapat ang ating heart sa ating mga magulang. We honor them, and the way we honor them is we help them pag nangangailangan sila. Verses 5 hanggang 7, sundan niyo po ako. Sabi dito, ang byuda na walang ibang maasahan sa buhay ay sa Diyos na lamang umaasa. Kaya patuloy siyang nananalangin araw at gabi. Samantala, ang byudang mahilig sa kalayawan ay may tuturing ng patay, bagamat siya'y buhay. Ipatupad mo sa kanila ang utos na ito upang walang may sumbat sa kanila ang sinuman. So, ang sinasabi dito ni Pablo, and dito ang binigay niya ay nagbigay siya ng pagkakasalungat ng isang byuda na naglilingkod sa Diyos at byuda na puro lang sa sariling kalayawan ng kanyang inatupag sa buhay. Ito yung binigay niya, yung dalawang byuda. Byuda na kumpletong nagtitiwala sa Diyos at naglilingkod, nananalangin, naghihintay sa Panginoon sa kanyang provision at kontento siya sa provision na binibigay sa kanya ng Panginoon. At ang isa naman ay isang byuda, namatay ang kanyang asawa, pero imbis na siya, ang puso niya ay nakatuon sa Panginoon, ang kanyang puso ay nakatuon sa kanyang sarili at ang kanyang buhay ay puro sa sariling kalayawan imbis na paglilingkod sa Panginoon. Tama ba? Ito ba yung nababasa nyo dito? Dalawang klaseng byuda. Ang nasa Panginoon at isang byuda na puro sariling kalayawan ang iniisip. So, kapag ang isang tao po ay puro lang sariling kalayawan ang iniisip, sabi ni Pablo, buhay siya pero patay siya. Patay siya. At yun naman talaga po paglabas kay Kristo, they are dead, spiritually speaking. Patay po sila. Buhay nga sila ang kanilang laman, buhay, ang kanilang katawan, buhay, pero sa spiritual, patay sila. Dahil puno sila ng mga makasanlibutang mga bagay at hindi nakapokus sa Panginoon. So, palagi nilang iniisip ang kanilang sarili, para palaging ang pinag-uusapan, ang kanilang sinasabi, ang conversation o pag-uusap palagi patungkol sa sarili, palagi sa sarili, at wala po ang Panginoon. At ito po kung paano tumatakbo ang sanlibutan. Palaging sarili ang iniisip. Palaging sarili ang nakasentro. Pero sa Panginoon, kapag ikaw ay nasa Panginoon, ang iyong focus ay ang iba. Diba? Si Jesus, nang pumunta siya sa lupa dito, hindi niya inisip ang kanyang sarili, inisip niya tayo, ang iba. Hindi siya nakapokus sa kanyang sarili, kundi kung paano tayo maililigtas, paano tayo mapaglilingkuran. At kapag nasa Panginoon ka, ganun din, hindi ka nakapokus sa iyong sarili, kundi nakapokus ka sa iba kung paano ka magiging daluyan ng pagpapala sa iba o paano ka makapaglilingkod. Pero kapag nakapokus palagi tayo sa sarili natin, ang mangyayari po, hindi tayo makakapokus sa Panginoon at hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, kapag tayo nakapokus sa ating sarili, ibig sabihin hindi mo pa ibinigay, hindi mo pa dinuposito ang iyong buhay sa Panginoon. So, hindi ibig sabihin na hindi tayo na nahihirapan. May mga panahon talaga nahihirapan tayo, nakipaglaban tayo kasi sa espiritu at laman. Nakikipaglaban yan palagi, araw-araw, nakipaglaban tayo. Pero tayo po ay
umaatras sa kagustuhan ng ating laman. Tayo po ay dinideny po natin ang ating sarili. Sabi po ni Jesus, deny yourself, di po ba? Tanggihan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong cross at sumunod ka sa akin. So yun po, may struggle talaga, nahihirapan tayo, pero since na nakapokus tayo sa Panginoon, palagi na ang nais natin ay gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yun yung goal natin. And palagi natin na tinatanggihan ang ating sarili. And we recognize na as Paul says na hindi dapat na sa sariling kalayawan ang ating iniisip, kundi nakapokus tayo sa Panginoon. Yung punto po dito na binigay ni Pablo kay Timothy, ay nabigay siya ng direction kay Timothy sa responsibilidad ng iglesia. And sinasabi niya sa iglesia na ang iglesia, ang simbahan ay walang responsibilidad na i-take care ang byuda dahil lamang siya ay byuda kung siya ay namumuhay sa sariling kalayawan o sa mga sanlibutan ng mga bagay. Verse 8 po, sabi dito sa verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. So, ibig sabihin dito, pag hindi po nag-provide, hindi po tinake care ang mga ng family, ang widows, ang parents, ang mother na wala ng, or again, yung widow na wala ng asawa, una-una mag-take care ang family, mas masahol pa, lalo kung iyan ay mga mananampalataya, mas masahol pa sila sa mga unbeliever, kasi ang mga unbeliever nga, ang ibang unbeliever ay may pakialam sa kanilang mga magulang. Eh ikaw, mananampalataya kasi sinasabi mong Kristiyano ka, tapos hindi mo tinitake care ang yung parents, hindi mo sila tinutulungan, mas masahol ka pa sa mga unbeliever, sa mga hindi mananampalataya. One of example na responsible sa magulang ay si Jesus. Naalala nyo? Sa kanilang panahon, pag namatay na ang tatay, ang oldest na anak ang siyang may responsibilidad to take care sa needs ng family. And then you remember na nakahang si Jesus sa cross, sabi niya sa isang disciple niya, son, behold your mother, pinagkatiwala niya ang kanyang ina, and yung kanyang ina pinagkatiwala niya sa kanyang disciple na kailangan na i-take care niya ang kanyang ina. But dahil nabubuhay pa si Jesus, for sure, si Jesus ay responsible na anak na kung saan tinutulungan niya ang kanyang mother. So, Jesus took care of his mother. And nais kong ipaalala po sa bawat isa sa atin na, again, nang nakahang si Jesus sa cross, nang dinala niya ang kasalanan ng sanlibutan, pasan niya ay, ang kanyang iniisip pa rin ay ang kapakanan ng kanyang ina. Isa sa binanggit niya sa 7 last word, di ba? And it talks about sa ang kanyang concern sa kanyang mother ngayon na mawawala na siya, no, sa kanyang feeling. So, he made sure that his mom ay magiging okay. And ito po ay kalugod-lugod sa Panginoon. If you want na ang Panginoon ay malugod sa inyong mga anak, love your parents, honor your parents, honor your parents, honor your father and mother. Help them, support them kapag nangangailangan po sila. So, ang isa din na sinabi dito na bagay, isa pang bagay, responsibilidad ng spiritual ng pamilya ay kailangan din magampanan. Pero may mga condition bago suportahan ng simbahan ng isang byuda. In verses 9 and 10, ang byudang dapat isama sa listahan ng tutulungan. Ito po yung needy talaga, yung talagang kailangan tulungan. Listahan ng tutulungan ay yung di bababa sa 60 taong gulang na naging tapat sa kanyang asawa, kilala sa paggawa ng kabutihan, nagpalaki ng maayos sa kanyang anak, magili, tumanggap sa nakikituloy sa kanyang tahanan, naglingkod ng may kababaang loob sa mga hilirang ng Diyos, tumulong sa mga nangangailangan at inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. So may mga condition po dito bago tulungan ng simbahan o suportahan ng simbahan ang byuda. Una, sabi po dito ang condition ay in verse 9, dapat siya at least 60 years old. Pangalawa, naging tapat sa isang lalaki. Sabi po dito sa verse 9. And then, verse 10, isa pa pong condition. Sa verse 10, dito po dapat ang kanyang conduct, ang pag-uugali. Una, kilala sa paggawa ng kabutihan. Ano po yung paggawa ng kabutihan? Specific na paggawa ng kabutihan. Ito po, nagpalaki ng maayos sa kanyang mga anak. Siya po ay nanay, mom, na perhaps walang nag-survive na anak or else ang mga anak ang magsusuporta
sa kanya. Pero naging mabuti siyang ina sa kanyang mga anak. Pangatlo, sabi po dito, of course, ito naman talaga, walang duda, general, ang mga ina ay naging mabuting ina sa kanilang mga anak. Ang isa pang condition, magiliw, tumanggap sa, nagkikituloy sa kanyang tahanan. Siya po ay hospitable sa mga like sa mga missionary siguro, or sa mga nangangailangan ng accommodation. And so verse 10 continue, sabi po dito, isa pang condition, naglilingkod ng may kababaang loob. Siya po ay servant, naglilingkod sa Panginoon. May ginawa siya para sa Panginoon. Naglilingkod po siya. Katulad po kay Jesus na sinabi dito, kababaang loob. Di ba si Jesus, hinugasan niya mga paan ng kanyang mga disciples. Kasi kapag naglilingkod ka, talagang gagawin kang mapagpakumbaba pag naglilingkod ka sa Diyos. Si Jesus, naglilingkod siya sa mga disciples, and isa sa demonstration niya, dinemonstrate niya, hinugasan niya mga maruruming paan ng kanyang mga disciples. So sabi niya, kung gusto niyo maging dakila sa kaharian ng Diyos, dapat kayong maglingkod. Si Jesus hindi pumunta sa lupa para paglingkuran, kundi maglingkod. So ito isa sa mga condition na dapat suportahan na byuda ay ang naglilingkod sa Panginoon. And then sabi pa dito, sa pagpapatuloy, tumulong sa mga nangangailangan. Ito ay, again, hindi ito mahirap maintindihan. Ito yung mga helpful siya, may merciful siya sa mga nangangailangan. And then, part ito ng mabuting gawa. And then, sa pagpapatuloy, sa last phrase ng verse 10, inialay ang sarili sa paggawa ng mabuti. So, sa English, diligently followed every good work. I think ito, kumbaga, nagpapatuloy siya sa pagsunod sa halimbawa ng paggawa ng mabuti. Yun po ang, again, hindi gumawa ng mabuti para maligtas, kundi ang resulta po ng mga tao may relasyon sa Diyos, mga tao na nakatanggap ng kaligtasan ay good work. At I believe na itong example ay nakuha, number one sa Panginoong Jesus, ang paggawa ng mabuti. Okay? So, it is yung close na to follow example ay yung example na pinakita ni Jesus. So last point. So kanina napag-usapan natin respectfully sa mga nakakatanda, be respectful. Pangalawa is dapat na i-honor, i-treat parangalan ang mga ilan. Karapat-dapat na yung mga widows na dapat suportahan or tulungan, and then also tulungan ng mga anak ang kanilang, i-honor ang kanilang mga magulang. And then the third point is treat others wisely. Dapat na wisely ang kung paano mo i-treat. So ano po ang ibig sabihin? Verse 11 to 13, kailangan alam mo kung kailan ka dapat tumanggi. Verse 11, sabi ni Paul, kailangan na alam mo kung kailan ka dapat tumanggi. Verses 11 hanggang 13, sabi ni Paul kay Timothy, huwag mong isasama sa listahan ang mga nakakabatang byuda, sapagkat kapag nag-alab ang kanilang pagnanasa, mapapaluyo sila kay Kristo at mag-aasawang muli. Sa gayon, nagkakasala sila dahil sa hindi pagtupad sa una nilang pangako kay Kristo. Bukod dito, sila ay nagiging tamad at nag-aaksaya ng panahon sa pangangapit bahay, at sila ay nagiging tsismosa, may hihilig makialam sa buhay ng may buhay, at nagsasalita ng mga bagay na hindi nila dapat sabihin. Kaya para sa akin, mabuti pang silang mag-asawang muli, magkaanak, at mag-asikaso ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan upang mapintasan tayo, sapagkat may ilan ng byudang sumunod kay Satanas. So, sa verse 11 to 13, yung context dito, yung nangyayari dito na hindi sinabi, pero talaga binigyan emphasize, pero ito po yung nangyayari in this time. May mga babae po, younger widows na nangangako na sila po ay susunod sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon ng buong buhay nila. So basically, ang kanilang asawa ay namatay, maaga silang nabiyuda, and nangako sila na i-devote ko ang aking sarili, ilalaan ko ang aking buhay, ang aking mga natitirang taon dito sa mundo upang maglingkod sa kapatiran, sa simbahan, maglingkod sa Panginoon. So, nangangako sila sa Diyos. And we know what the Bible says, let your yes be yes. Kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo. Dahil hindi po siya kagaya ng tao na pangangakuan mo at bigla mong babawiin. Okay? So, ito po yung nangyayari. Nagbibigay sila ng commitment sa Panginoon. Okay, lalaan ko ang aking natitirang mga panahon sa mundo para maglingkod sa simbahan, paglingkuran ng Panginoon. And then, nakakita ko ng gwapo.
nakakita po ng bagong maaasawa. So, sila po ay umalis. Hindi nila tinupad ang kanilang commitment sa Panginoon. And Paul considered that seryosong bagay. Nangako ka sa Diyos at bigla mong babawiin. Hindi dapat ito na magpatuloy. And again, ito ay isang seryosong bagay. And so, hindi sila naging consistent sa paglilingkod nila sa Panginoon. So, sabi dito ni Paul, having condemnation because they have cast off their first faith. Ito po yung nagsasalita na hindi po yung condemn na sila inatulan, na wala na yung kaligtasan, pero sila po ay condemn in a sense na dahil hindi sila naging committed, hindi nila tinapad ang kanilang vow, ang kanilang promise sa Panginoon na maglingkod or maglingkod sa simbahan, there will be consequences sa hindi nila pagtupad sa kanilang pangako sa Panginoon. Mayroong consequences, may negative na mangyayari, hindi magandang mangyayari sa hindi pagtupad sa kanilang pangako sa Panginoon. Magkakaroon ito ng kahiyan, and they will be removed na sa upang sila ay suportahan ng simbahan, and then sila ay perhaps na or anumang pang iba pang mga consequences, but for sure there will be consequences sa hindi pagtupad sa pangako mo sa Diyos. And so, kailangan natin seryosohin ang pagsunod natin sa Panginoon. Pag sinabi mong, yes, Lord, susunod ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo, you must honor your promise. Tuparin mo ang iyong pangako sa Panginoon. Let your yes be yes. Kailangan na committed ka sa iyong, dapat na committed ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon. And so, kung hindi po natin tutuparin ang ating promise sa Panginoon, then there will be consequences sa ating hindi pagtupad or sa ating kasalanan na ginawa, ang pagtalikod natin sa ating promise. So, kailangan natin alalahanin kung ano yung mga commitment natin sa Panginoon. Kung ano ang pinangako natin sa Panginoon. Kung nagkaroon ka ng commitment na sumunod o anumang pinangako mo na gawin para sa Panginoon, tuparin po natin yon, ang commitment natin sa Panginoon. Amen? Tuparin natin ang commitment natin sa Panginoon. Huwag lang po sa puro salita, kundi gawin po natin. Dapat makita sa gawa. So, and then, sa verse 14 to 15, kailangan alam ni Timothy kung anong dapat niyang gawin. Tingnan niyo po sa verse 14. Kaya para sa akin, mabuti pang sila'y mag-asawang muli, magkaanak, at mag-asikasos ng tahanan upang ang ating kaaway ay hindi magkaroon ng dahilan upang mapintasan tayo, sapagkat may ilan ng binang sumunod kay Satanas. I believe na hindi po ito tumutukoy sa nawala yung kaligtasan, pero I believe na ito tumutukoy sa sila nakuha po ni Satanas ang kanilang attention. Wala nang attention nila sa Panginoon. Ang kanilang nais, ang kanilang hilig ay ang kagustuhan ni Satanas sa kanilang buhay. Naging makasanlibutan na sila at hindi na nakapokus sa Panginoon. Nakapokus na palagi sila sa kanilang sarili. Verse 16, tapusin po natin verse 16, kailangan alagaan ng babaeng mananampalataya ang mga kamag-anak nilang byuda upang hindi sila maging pabigat sa iglesia. Sa gayon, ang aalagaan ng iglesia ay iyon lamang mga byudang walang ibang maaasahan sa buhay. So, ng pamilya, dapat ng byuda ang kailangan unang-unang tumutulong sa byuda, o ang anak dapat ang tumutulong, o yung mga apo o pamilya tumutulong sa parents o sa byuda. So hindi dapat na ito'y responsibilidad number 1 na hindi dapat ito ang number 1 na responsibilidad ng simbahan. Sabi ni Pablo, dapat ang pamilya upang hindi maging pabigat sila sa simbahan. As a believers, may mga responsibilidad po tayo na kailangan natin na tayo po ay linilid ng banal na espiritu. And when it comes especially sa pagtulong sa mga tao, and we want to make sure na pag tumulong tayo, yung mga tao na talagang kailangan tulungan, yung mga tao na linilid tayo ng Panginoon. Sometimes they need to be kailangan na tulungan sila financial, pero alam niyo ba na hindi sa lahat ng panahon financial, kailangan nilang ipanalangin or kailangan nila si Jesus sa kanilang buhay. Naalala niyo si Peter na papunta sila sa temple, may isang lame, may isang lumpo na nanlilimos sa harapan ng temple, and sabi niya, silver and gold, wala akong pilak, wala akong ginto, or sa madaling salita, wala akong pera na may bibigay sa iyo, pero meron akong isang bagay na mas higit pa sa pera. At yan ay si Jesucristo. And so ipinanalangin niya ang taong ito, at ang taong ito ay gumaling.
So, sometimes, ang help na kailangan ng tao, and in fact, most of the time, I believe most of the time, prayer and si Jesus, na makakilala sila kay Jesus. So, in conclusion, sa family of God, bilang isang pamilya sa pamilya ng Diyos, kailangan natin i-respeto ang bawat isa, kailangan natin i-honor ang ilang mga tao sa iglesia, at kailangan natin na magdesisyon ng tama when it comes when we honor or we in context sa mga pag-suporta sa mga nangangailangan. We must treat others wisely.